May pagkakaiba ang pakikipaglaban upang magtagumpay at ang pakikipaglaban dahil nagtagumpay na. Araw-araw ay may nag-uudyok sa atin na ipaglaban ang ating kaligtasan, kapayapaan at pagkatao. Nagpapakapagod tayo na patunayan na tayo ay mahalaga at nangingibabaw sa ating mga kahinaan. Ngunit may katotohanan na sinasabi sa atin ang Biblia. Bilang mga mananampalataya, hindi tayo lumalaban upang manalo sa isang labanan. Tayo ay nakatayo sa gitna ng isang labanan na napanalunan na. Hindi na tayo nangangarap na magtagumpay. Ito ay kasalukuyan na nating pag-aari. Ngunit sino ba ang may-ari ng tagumpay na ito? Ang mga nasa kay Kristo. Pansinin na ang ating paksa ay tagumpay kay Kristo. Ito ay tagumpay ng mga mananampalataya na ang buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Sila ang mga ipinanganak ng Diyos na sinabi ni Apostol Juan. Ang lahat ng tumanggap sa Kanya na sumasampalataya sa Kanyang pangalan ay Kanyang pinagkalooban ng karapatan na maging mga anak ng Diyos na ipinanganak hindi sa dugo o sa kalooban ng laman o sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Ang bagong kapanganakan ng tumanggap kay Jesus ang pinakadakilang himala. Ang mga ipinanganak na muli ay binigyan ng Diyos ng bagong kalikasan na kawangis ng kay Jesus. Dahil dito, sinabi ni Apostol Juan na sila ay nagtatagumpay sa sanlibutan. Sapagkat ang sinumang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan, at ito ang tagumpay na dumadaig sa sanlibutan, ang ating pananampalataya. Sino ang dumadaig sa sanlibutan, kundi ang sumasampalatayang si Jesus, ang anak ng Diyos? Ang kanilang tagumpay ay hindi dahil sa kanilang sariling lakas. Ito ay dahil sila ay sumampalataya kay Hesukristo na matagumpay na tinapos ang kanyang gawain. Si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan, at siya'y inilibing at muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Nang sila ay sumampalataya kay Jesus, ang tagumpay na nakamtan ni Jesus ay nagiging karapatan nila nang sila ay isinilang na muli. Ang mananampalataya ay nagtatagumpay sa mundo, hindi dahil siya ay malakas o isang bayani. Kung iiwanan tayo sa sarili nating kakayahan, tatangayin tayo ng agos ng mundong ito. Nakakaranas tayo ng pagod, dalamhati, tukso at takot. Hindi tayo nagtatagumpay dahil sa sarili natin. Nagtatagumpay tayo dahil tinanggap natin sa pamamagitan ng pananampalataya ang tunay na nagtagumpay, si Hesukristo. Siya ay naninirahan sa loob natin. Hindi pinaganda ni Jesus ang ating karanasan. Binigyan niya tayo ng sarili niyang tagumpay. Sinabi niya, "Sinabi ko ito sa inyo upang sa inyong pakikipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Magdaranas kayo ng kapighatian sa sanlibutang ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob, na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan." Ang pinakamabigat na pasanin ng sangkatauhan ay ang pakikipaglaban sa kasalanan. Sinabi ni Apostol Pablo, ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang lakas ng kasalanan ay ang kautusan. Gayunman, ang kamatayan at kasalanan ay mapagtatagumpayan din ng mga sumasampalataya kay Hesukristo. Bakit?
dahil ang kanilang pananampalataya ay nakatuon sa Ama na bumuhay na muli kay Jesus mula sa mga patay. Si Jesus ay isang buhay na tagapagligtas. Siya ay hindi napigilan ng libingan na manatili doon. Hindi rin mapipigilan ng libingan ang sumasampalataya kay Jesus. Ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay na nagbukas ng libingan ni Jesus ay nabubuhay sa loob natin ngayon. Kasama sa plano ng Diyos para sa ating tagumpay ang ating nakaraan, kasalukuyan at hinaharap dahil ang Espiritu Santo ay nananahan sa atin. Kung ang Espiritu niyang bumuhay na muli kay Jesus ay nananatili sa inyo, siya na bumuhay na muli kay Kristo mula sa mga patay, ay magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang may kamatayan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu na naninirahan sa inyo. Tumingin tayo sa ibabaw ng ating mga pakikibaka. Tumingin tayo sa krus at sa libingang walang laman. Hindi tayo mga biktima na namumuhay sa dilim. Tayo ay mga anak ng buhay na Diyos. Tayo ay namumuhay sa tagumpay na nakamtan na ni Kristo. Magpakatibay tayo sa ating pananampalataya kay Kristo at sa kapangyarihan niya na muling nabuhay.